Praise the Lord, kami sa ating beloved brother Jerk Labia, po natin nagilang Diyos, mahay na mahal. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamumalapay na on. At sa pagkakataong ito, tayo po'y sama-sama manalangin para po sa pag-aaral ang palang salita ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray, maminamahal, mapagpala naming Ama sa makapangyarihang pangalan Jesus. Patuloy kami nagkapasalamat, malapay noon. Sa patuloy na kalayaan ay pinagkakalob mo sa amin upang may papat na pagkapasalamat. Maraming salamat po sa paglangis sa bawat bahagi at yung banal gawain mula po sa pag-open ng MC, pag-awitin siya po sa solemn song, maging sa mga patutuo, sa awiting beloved choir, sa pagkilos sa kalagitnaan, ng iyong matamis at tumalang presensya. Maraming salamat maging sa pagkapaliwanag, sa pagkibigay, sa pagkakalob. Maraming salamat. Ikaw ang patuloy magpala ayon sa mga dakilang pangako sa huling bahaging itong pag-aaral sa mga pasilita malapan siyang malit lingkod. Hindi ako karapat dapat ni sumambit man lamang ito kilang pangalaman sa pagkamahinang sa mga sandaling ito gamitin mo lamang daluyan na espiritu ko kapala ang labing ito sa simpleng pangungusap kasama ang kapangyarihang pag-ibigay sa matawas kang mga labi patuloy mapatibay mapalago ang pananampalataya saan kami nagkamali nagkasala ikaw ang kapatawaran kaya pagpalain mo kami sa mga sandaling ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus minsan namin tinatalian ang lahat ng oras ng herances. Satan, we want now in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hinang ating dakilang Diyos may mahal. Kaya ang pinakamataas na pagkupuri, pagpaparangal, pagluluwalhati at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. At ganyan po sa lahat. O minamahal, ang ating po pagpapaabot, ang ating dubli paggalang at respeto sa ating mga magulang sa Panginoon at ang ating patuloy na pag-alaala sa mga ganito ang Torah at aral ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, which is beloved Evangelist Willie Estrada Almeida, na kailanman din po natin makakalimutan. Amen. Praise God. At ganyan po ang ating patuloy pagbibigay ng respeto sa buong Almeida family. Purihin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng mga katuwang kabalikat sa pagtagod sa maling gawain. Hallelujah. Sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, isang mapagpalang umaga po, maminamahal, at sa inyo pong lahat ang ating inibigay ng giliw, mga kapatiran, isang mapagpalang hating gabi. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat nagising magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa hating gabing ito, maminamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Sa ibang lugar, maminamahal, matatapos pa lamang ang kanilang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga solemn-song. Amen. Amen. Sapagkat nagkakaroon ng iba-iba po yung ating oras ng ating pag-umpisa ng ating banalang gawain. Mga minamahal, pag Friday, mga minamahal, ang ilan nag-uumpisa ng alas 9, ang ilan alas 10. Tayo po naman ay nag-uumpisa dito ng alas 5 pasado. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa sandaling ito, mga minamahal, alam ko gising pa tayo lahat sapagkat maaga pa. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya panatilihin natin gising ang ating mga diwa, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos upang sa ating pakikinig, pakinggan natin ang salita ng ating dakilang Diyos na may buong pangunawa. Everybody say Amen. Minsan, iba po kasi yung naririnig sa nauunawaan. Amen? Minsan sa sobrang pagod, antok, minsan naririnig na lang natin yung ingay pero hindi na natin iintindihan kung ano na ang nangyayari. Basta naririnig lang natin yung ingay. Pero kapag sinabi na iintindihan natin, malaki ang pakinabang. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Kaya tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia, mga minamahal. Tayo po ay tumalakay ng ilang mga talata sa banal kasulatan patungkol po sa ating talakayin sa gabing ito, mga minamahal. Ating po bigyan ito ng pamagat spiritual growth, mga minamahal, o paglago spiritual. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ilang mga talata, mga minamahal, mga minamahal, ating po tatalakayin patungkol po sa ating teksto. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dito po tayo sa aklat ng Deuteronomy chapter 17 verse 19. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lord, ito po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 17, versikulo 19.
at mamamalagi sa Kanya at kaniyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay upang siya'y mag-aaral na matakot sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito at ng mga palutuntunang ito. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Bible reader. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya dito po tayo uusad sa ating pagtalakay ng mga talata sa walang kasulatan, pinamagatan, paglagong espiritual. Kaya nga, ang sabi ito, maminamahal sa talata, maminamahal natin po binasa, purihin ang ating dakilang Diyos, kung ating buhay sa 18, at mangyari na pagka siya'y lumuklok sa luklukan ng kanyang karian, ay kanyang susulatin ang isang salin ng kasuutosan ito sa isang aklat na nasa harap ng mga saserdote na mga Levita. Amen? At mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y mag-aral na matakot sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito at ang mga palatungtunang ito. Everybody say Amen. Kaya tayo nag-aaral, mga minamahal, kaya tayo nagbabasa ng malang kasulatan sa isang layunin upang ito po ay ating matutunan. Matutunan natin na sundin ang salita ng Diyos, hindi po sa anong kadahilanan, at matutunan natin na matakot sa Diyos. Everybody say Amen. Sapagkat ang tunay na kahulugan ng pagkatakot sa Diyos ay siyang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya dito po habang tayo po nag-aaral, mga minamahal, habang tayo po nagbabasa, lumalago at lumalago ang ating pagkaunawa. Amen? Kaya kagaya po ng pag-aaral sa ating po literal, unang-una, ginagawa natin, unang-una lang mga minamahal, tinuturuan natin ang mga bata, mga minamahal, na pumasok sa school. Pag umidad na siya ng 6 years old. Noon, 7. Ngayon, bumaba. Nasa 6 years old. Pag 6 years old na siya, o minsan, 5 pa nga lang, 4, ay pinapupunta na natin sa nursery. Amen? Sa anong layunin? Para matuto, mga minamahal. So, step by step, mga minamahal, anong layunin? Sapagkat, mga minamahal, sa pamamagitan ng pag-aaral, mga minamahal, ang sabi, mga minamahal, sa pamamagitan ng edukasyon, education is access to success. Everybody say Amen. Kaya, imumulat sa ano po ng mga tao na kinakailangan yung mga bata, kapag umabot na sa ganong edad, kinakailangan pumasok na sa eskwelahan para pinaghahandaan nila ang isang mas matagumpay na bukas o maunlad na kinabukasan. Everybody say Amen. Mas lalong higit na paghandaan natin ang ating espiritual. Alam natin na mayroon po hinihingi ang mahal na Panginoon na abot ng ating pananampalataya. Everybody say Amen. Sa pag-aaral, mayroon po rini-require na kinakailangan kung gusto natin mas maganda yung ating po mapasukan na trabaho, kinakailangan makatapos tayo. Everybody say Amen. At ganun din po sa ating espiritual. Kung nais natin ang langit, kinakailangan maabot natin yung eksaktong sukat ng ating pananampalataya na inaasahan ng malapon sa kanyang pagbalik ay datnan tayo na mayroon tayong ganong pananampalataya. Kaya, pabalik-balik tayo sa pagdalo, hindi tayo dapat magsawa. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Alam po ninyo, mga minamahal, sa buhay ng mga teacher, habang tumatagal, mga minamahal, memoryado na nila yearly yung kanilang itinuturo.
Amen. Sapagkat iyon at iyon din yun. Pag umpisa ng eskwela, alam nila kung ano yung una nilang ituturo. Hanggang sa magtapos na yun, iyan na yun. Tapos next year, ganun uli, mga minamahal. Pero ang pagiging preacher, iba. Kinakailangan sa tuwi na magkikita tayo, mayroon kami panibagong hatid sa inyo na salita ng Diyos. Amen po. Sapagkat kung paulit-ulit ang aming kagaya po ng ating po kinagis ng relihiyon, mga minal, pagdating doon sa simbahan, mga minamahal, sikula, sikulorum, sikulati, maitom. Sasabihin naman natin, Amen. Tapos labas na, mga minamahal. Kaya ang buhay ganun lang. Paglabas o pagpasok sa bahay sambahan, mga minamahal, ganun ang buhay. Paglabas, ganun pa rin. Kaya walang pagbabago. Pero dito, dahil ang Diyos natin ay buhay, mga minamahal, nagsasalita ang kanyang salita at nagtuturo sa atin sa mga bagay na dapat natin matutunan. At kapag ikaw ay nais mong matuto, lalago ka at lalago. Habang tumatagal, lumalawak ang ating pagkaunawa sa salita ng ating dakilang Diyos. Ako di man kaagad, kami di man kaagad na pag-abot namin ito, naging preacher kaagad, mga minamahal. Amen. Dumaan kami dyan sa inyong mga inuupuan. Yung abang lingkod, di ko akalain, mga minamahal, na magiging mangangaral tayo sapagkat ng una, mga minamahal, tagabuhat din ako ng speaker. Ha? Sit up, mga minamahal. At tagatulong lang tayo, mga minamahal, sa dako ng Baguio City. So sa paglaon ng panahon, mga minamahal, unti-unti, nakikita natin kung ano yung mga bagay na natututunan natin at ating patuloy isinasagawa at isinasagawa. Habang iba na ang nararamdaman ng aking puso, mga minamahal, kapag nasa nasa trabaho, mga minamahal, parang may kulang. Hanggang isang araw, yung aking sarili ay parang na may kung ano na nagdadala ng direksyon sa pastoral. Pero pag nandoon ako, mga minamahal, sa pastoral, wala akong problema. Wala akong hinahanap. Kompleto ang buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos. So, mga minamahal, kaya sabi ng Bisaya, kung saan ka masaya, suportahan. So, nandun ang aking kasiyahan, doon ko dinadala ang aking sarili. So, lumaang panahon, mga minamahal, nag-isti-isti tayo sa pastoral. Sabi ng ordained preacher na nandoon, Brad, anong plano mo sa buhay mo? Di ko po alam. Pero nag-isti tayo sa pastoral. Tulong-tulong, ganun po, mga minamahal. Hanggang sa napasama tayo sa first batch, mga minamahal. So, ganun lang. Pero hindi tayo nagpaalam na mag-worker tayo, mga minamahal. So, way back 1990s up to now, hindi tayo nagpaalam na mag-worker. Pero nasa loob tayo ng pastoral. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi nga, action speaks louder than word. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mula noon hanggang ngayon, kung saan-saan tayo nakarating, mga minamahal, hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. So, bumibigat ang ating mga responsibilidad, mga minamahal, ginagampanan, pero salamat sa mahal na Panginoon, hindi tayo pinapabayaan ng ating dakilang Diyos. Pangalawang tanong sa akin ng ordained preacher na akin na naman nakasama sa isang lugar, Brad, anong gusto mo? Di ko po alam. Pero ang prayer ko, ano ang aking gampanan, samahan ako ng mahal na Panginoon. Sabi ng preacher, ordained preacher, sige, maging preacher ka. Ayun, mga minamahal, naging preacher nga tayo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, dumating pa ng mga minamahal, sabi ng mga minamahal, before ako naging mga minamahal, sabi ng isang kaibigan kong pastor, kasi may mga kaibigan din tayong pastor, mga minamahal, sabi, Brad,
Mag-aral ka, magpastor. Wala kang gagastusin. May sponsor ka, basta pupunta ka lang, mag-aral. Tapos, pagkatapos ng mag-aral, mayroon ka nang pupuntahan na lugar. Ibang bansa pa. Mga minamahal. Pero, may allowance na. Mga minamahal. Lahat basta provided. Mga minamahal. Ang gagawin lang mag-aral. Pero, na ang puso ko ay nasa gawain na ng mahal na Panginoon. Ang sabi ko doon sa pastor na aking kaibigan, Pastor, kung tinawag ako ng mahal na Panginoon para mangaral, ang Diyos ang magbibigay ng aking ipangangaral. Mga minamahal, naisip ko yan ngayon, sabi ko kung hindi Diyos ang naglagay sa atin, wala akong ipapangaral sapagkat wala ko alam. Wala akong maipagmamalaki. Wala tayo natapos. Pero ang Diyos natin ay mapagpala. Bagamat isang maraming basahan tayo, maminumал, unti-unti pinalago ang ating pananampalataya. Bagamat hanggang ngayon, wala tayo alam, pero ang Diyos ang naglalagay ng ating ipinapangaral. Amen! Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, yung ating po pagtayo dito mo minamahal sa habag at awa lang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Yung anointing na dumadaloy sa atin, hindi po yan sa ating pagsisikap, kundi yan po sa mga pagluhod at panalangin pa rin ng mga tao na liningasan ng ating dakilang Diyos sa ministeryong ito. Everybody say Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, nalaala ko, sabi ko, plano talaga ng mahal na po na maging ganito ang ating buhay. Yung pastor na aking kaibigan ngayon, mga minamahal, 6 feet below dragon na. Mga minamahal. Kaya, sabi ko, halos kaidaran ko lang yon, mga minamahal. Kapag mayroon po dumarating na ganun ang nasa isip ko, kailan kaya ako susunod? Pero salamat sa Diyos, buhay pa rin tayo. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya bilang nasa laman, mga minamahal, ay talagang nakakaramdam din tayo bilang tao. Makaramdam ng sama ng katawan, mga minamahal, gaya po ng nakaraan mga araw, mga minamahal, sapagkat nagmiminyadil po tayo doon na ngayon sa Pili, mga minamahal. Nakaraang Monday, mga minamahal, talagang iba po yung timpla ng ating sarili, mga minamahal. Kaya nandoon tayo pagdating ng Martes, mga minamahal, ng gabi. Pag uwi natin, talagang iba na yung aking pakiramdam. Ayaw ko mag-request na, hindi ko po ugali yung mag-request na wag muna ako ilagay sa program. Ang akin ay mag-pray. Sabi ko, kung papakinggan ako ng mahal na Panginoon, wag muna ako mailagay sa program ng Wednesday. Mga minamahal, nakikiramdam ako. Pero salamat sa Diyos, ang Diyos ay tumugon. Pagtingin ko sa program, wala ang pangalan ko. Yung mga minamahal, nagpahinga dahil may nararamdaman. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kanina, mga minamahal, pagtingin ko sa program, ako po ay nakaka-assign ulit dito sa inyong lugar. At nandito po tayo. Taglay ang kalakasan na nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya habang mayroon tayo lakas, habang tayo may buhay, wala po tayo ibang iisipin saan man tayo pumaroon, ano man ang ating ginagawa, inline tayo lagi sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, atin lagi pagbubulay-bulayan ang salita ng ating dakilang Diyos sa anong layunin? Upang malaman natin ang kanyang mga palatuntunan at upang matutunan natin ang magkaroon ng takot sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga ang sabi, at mamamalagi sa Kanya at Kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng Kanyang buhay upang siya'y mag-aral matakot sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat
ng mga salita ng kautosang ito at ang mga palatungtunan ito. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya iyan po sa iba't ibang tema ng ating po pag-aaral, isa lang ang layunin upang matutunan natin maisagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Sa anumang kaparaanan, sa takot at panginginig. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, Proverbs chapter 2, verse 1. Medyo mahaba-haba yan, hanggang 12. Mula sa mga kawikaan, 2:1 hanggang 12, nasasabi, Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, na anupat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa, kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayoy iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Sa 7, kanyang pinapagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa nagsisilakat sa pagtatapat upang kanyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Kung magkagayoy, mauunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan at ang karampatan, oo, bawat mabuting landas. Sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa. Kabaitan ay magbabantay sa iyo, pagkaunawa ay mag-iingat sa iyo, upang iligtas ka sa daan ng kasamaan sa mga taong nagsisipagsalita ng mga masasamang bagay. Amen. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Lahat nagising, magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Galbisyo po sa ating beloved Bible reader sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tunay po na napakaina, mga minamahal, na lagi po tayo, mga minamahal, nakikinig. Lahat nga nakikinig, magsabi, amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At the same time, ating po inuunawa at iniintindi. Amen? Sapagkat napakaganda ng nagiging resulta sa pakikinig na may pag-unawa. Everybody say amen. Kaya nga ang sabi dito, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Sa talata ating po binasa, muli natin balikan para po mas malinaw, ating po mapakinggan ng may namuli, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Anak, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, na anupat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa, kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayoy, iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Amen? Amen. Mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sa ating po paghahanap po ng pag-unawa at pag-intindi, mga minamahal, ang sabi, ang mga kaalaman ng Diyos ay ating po masusumpungan. Kaya nga, sabi natin, hindi man tayo marunong, hindi man ng unang panahon, hindi man tayo matatalino, pero napaka-inang pala ng naituro sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon. Bagay na dati hindi natin maintindihan. Nang tayo po ay hindi pa nakakilala sa malamang, karamihan sa atin ay naglilingkod sa dambuhalang relihiyon. Everybody say amen. Hindi natin mapagtanto yung halik-halikan natin, yung larawan mga inanyuan, mga minamahal, kung ano-ano ang ginagawa, mga minamahal, mas matalino pa sa atin yung pusa. Kapag yung pusa, tinapunan mo ng plastic na buton ay paa ng manok o kaya plastic na isda,
Hindi ang papansinin ng aso at pusa. Pero tao, may pangunawa, matataas ang mga pinag-aralan. Pero pagdating sa espiritual bagay, sila'y mga naging mangmang. Kaya nakita nyo ang balita yung nakaraang mga araw? Sino nakapanood? Wala? Yung ano po ng kanilang translation? Balyahan mga minamahal, pati yung mga alagad ng batas, hindi sinanto. Amen. Pumunta, walang karamdaman. Yung iba, pagbalik, may mga pilay. Ha? Samantala, dito sa gawain ng Malapan, may nakalagay sa wheelchair, pagbalik, nakaglalakad na. Dahil ang Diyos natin ay nagdudulot ng kabutihan. Kaya ang ating buhay ng mga minamahal, ganun lang ating pagpapasalamat sa mahal na Panginoon na nabuksan ang ating pag-unawa at natutunan natin ang pagkatakot sa buhay na Diyos. Kaya yung marami dyan, nakikita natin nakikipagsiksikan, pag-araw ng ano yan, dibote o diboto. Pagkatapos ng araw, dibote na. Pero salamat sa Diyos, sa atin totoo ang pagbabago. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay ang pagbabago sa atin ng ating dakilang Diyos. Ito po, walang personalan. Kinukumpara lang natin yung buhay natin nang tayo po ay hindi pa nakakakilala ng totoo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nang hindi pa tayo nagsisiyasat ng salita ng ating dakilang Diyos at hindi pa natin natutunan ang totoong pagkatakot sa mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Kaya nga mga minamahal, ang sabi mga minamahal, kapag atin po, kung magkagayoy iyong maunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Amen? Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig, nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kanyang pinapagtaglay ng matuwid ng magaling na karunungan. Sila'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat. Everybody say Amen. Protection ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pag-unawa sa salita ng Diyos ay automatic, ito ay nagiging protection ng bawat isa sa atin. Bakit? Ang salita ng Diyos, ang mga karunungan natin pinakamamahal na Panginoon ay kapangyarihan. Amen? Kaya nga, sabi ng isang magaling na scientist na Pilipino, mayroon siyang kataga, kapag mayroon kang knowledge, anong sabi niya? Pag may knowledge, may power. Naalala niyo yan? Lagi na sa television ng mga panahon. Amen. So, nagbabasa din po yun ng banal na kasulatan, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, kundi ang kung magkakamali, siya po ay dating iglesia ni Kristo. Pero ngayon, wala na rin siya sa mundo. Kaya, ito po ang sabi dito sa talatang ito, mga minamahal sa 7, kanyang pinagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat. Everybody say Amen. Upang kanyang bantayan ang mga landas ng kahatulan at ingatan ang daan ng kanyang mga banal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, hindi po karunungan na galing sa ating mga sarili, mga minamahal, kundi ito'y karunungan na galing sa ating dakilang Diyos. Everybody say Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, hallelujah, tunay po na napakadakila at napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah. Na kung saan, mga minamahal, ang karunungan na sumasa atin ay hindi po, doon na po ito nagdidepende sa ating mga kaalaman at kaunawaan, kundi doon po tayo sa karunungan ng ating dakilang Diyos na yan po yung ating pinanghahawakan. Everybody say amen. Sapagkat ang dati nating buhay, mga minamahal, mayroon din naman tayo pinanghahawakan na karunungan o katuwiran at mga paninindigan. Amen? Ngunit iyan po ay nabasag, yung ating mga paninindigan. At kinalimutan natin yung ating sarili at ang ating yinakap at inadapt yung karunungan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Na ito po yung promoprotekta sa atin ngayon. Mga minamahal, dumarating ang mga kapahamakan, mga minamahal, ngunit ang sabi ng ating mga sinasabi, napapakinggan, bago ang pagkapahamak, nauuna ang pagliligtas. Ganon po ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Kaya kung magkagayoy, maunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan at ang katampatan. Oo, bawat mabuting landas, sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa. Kaya ang ating buhay ngayon, ang kaligayahan natin ay ang makagawa ng mabuti. Amen? Kapag tayo po nakakagawa ng bagay na hindi po kalugod sa mahal na Panginoon, nakakaramdam tayo ng kalungkutan. Amen po ba? So, ganun po ang pakiramdam ng mga lumalago na Kristiyano. Everybody say amen. Purihin ang ating pinakamalapang. Bakit? Ang kaligayahan mo ay ang makaunawa ka at masunod kaluban natin kaya nga sapagkat ang karunungan ay papasok sa iyong puso at ang kaalaman ay magiging ligaya. Ang kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa. Kabaitan ay magbabantay sa iyo. Pag-unawa ay mag-iingat sa iyo upang iligtas ka sa daan ng kasamaan sa mga taong pagsalita ng mga masamang bagay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan na. Kaya mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Patuloy po natin pagyamanin at patuloy natin saliksikin ang salita ng ating dakilang Diyos. Patuloy natin pag-aralan ang mga palatuntunan natin ng Diyos upang ito ay ating maipamuhay at maisagawa. Sapagkat darating ang araw, babalik ang mahal na Panginoon at dadatnan tayo na nakaridi upang magmana ng kanyang mga pangako. Kaya ngayon yung patutuo ating napakinggan, mga minamahal, pinatunayan na tapat ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen! Siya po ay nawala ng buhay at nagpunta na ang kanyang kaluluwa sa langit, mga minamahal. Amen? Bagamat na minsan dito, mga minamahal sa ating buhay, minsan inuusig tayo kung ano mga inaano sa ating mga pangalan, mga minamahal, pero pagdating sa langit pala, ang tawag sa ng mga anghel, mahal na prinsipe, mahal na prinsesa. Kaya nga, pinapractice tayo dito mag-attire as a prince and princess sapagkat tayo po ay anak ng Diyos na kataas-taasan. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi niya, ayaw na niya bumalik, pero ang sabi ng malapon, ako ang masusunod. Babalik ka upang magpatotoo. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya tapat ang pangako ng mahal na Panginoon, ang sabi niya, ihanda niya yung kanyang ano po sa langit, mga minamahal. At kapag na-prepare niyo yun, babalik yan. Ang sabi ng malapon upang ikaw at ako ay kanyang kunin. Amen? Kaya habang tayo po nandito pa, palaguin natin, pagyamanin natin ang ating buhay espiritual upang makatiyak tayo anumang oras magbalik ang ating dakilang Diyos, tayo po yung makakatiyak na ikaw at ako ay makakasama sa langit at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Josue Kapitulo 1:8. Ito po sa aklat ni Josue, Kapitulo 1, versikulo 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong
bubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin na ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, sino ang makikinabang sa ating patuloy na pagsisiyasat ng mga kautusan ng ating dakilang Diyos? Walang iba kung hindi tayo rin. Everybody say Amen. Tayo po sa ating patuloy na pakikinig, hindi lang pagkatapos makinig, mga minamahal, pag uwi natin sa ating tahanan, hindi na natin bubuklatin yung ating mga Biblia. Minsan yung ating mga Biblia ay nasa cellphone, pero kapag tayo po nagbukas ng cellphone, dinadaan-daanan lang natin pag nag-scroll. Mas nauuna pa natin buksan kung ano yung laman ng messenger. Bato-bato sa langit, ang tamaan lalong malangit. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, ang sabi dito, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad. Kaninong lakad? Sa iyo mismo. Magiging gabay at patnubay mo ang salita ng ating dakilang Diyos. Everybody say Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Isang gising na palakpak para sa ating dakilang Diyos. At ang sabi ito, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya magtapos man ang ating buhay, mga minamahal, hindi po magiging masama, kundi magiging mabuti ang wakas. May kanya-kanya tayo this na panahon, mga minamahal. Kung hanggang kailan tayo, kung hanggang saan tayo dadalhin ng tadhana, pero ang importante, dala-dala natin, baon-baon natin ang mga salita ng ating dakilang Diyos. Everybody say Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at ito daw ang magdadala sa atin at magpapaginhawa sa ating mga lakad. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, hallelujah. Sabi nga natin kanina, mga minamahal, na bagamat sabi ng kasabihan ng sanlibutan, education is the access to success. But the Word of God is the access to eternal life. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kahit gaano man tagumpay ang marating natin dito sa lupa, pero kung wala naman ang salita ng Diyos sa ating puso't isipan, hanggang doon lang tayo. Lahat ng bagay sa mundo ay magwawakas. Ngunit kung sino ang sumusunod at nagpapahalaga ng salita ng Diyos, may pangako ang Diyos, langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pagpapatuloy. Second to the last verse, mga minamahal, from the book of John chapter 5 verse 39. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po sa 1 Kapitulo 5, versikulo 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo ang mga yaong mayroong kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Amen. Praise the Lord. Everybody say Amen. God bless you po sa ating beloved Bible readers. So ito po, mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Kanina nasa Old Testament tayo, ito nasa New Testament na po natin, mga minamahal, nang sabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo sa akin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, kaya sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsaliksik sa mga kasulatan, dito po daw natin nalalaman at dito po natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kaya hindi po, mga minamahal, magiging walang
silbi ang pagbabasa ng Biblia. Bagamat sabi ng marami noon, tayo nang hindi pa nakakilala sa mulpon, pag nagbasa tayo ng banal na kasulatan, mababaliw tayo. Yan ang lagi natin narinig sa ating mga matatanda, mga minamahal, nang hindi pa tayo nakakilala sa mulpon noon. Hallelujah. Ngunit mali pala, sapagkat ayaw nila magbasa tayo ng banal na kasulatan sapagkat mabubuksan ang ating po mga natutulog na diwa, mga minamahal, ng katotohanan. Kaya nang tayo po'y nag-umpisa magbasa ng banal na kasulatan, mga minamahal, nag-umpisa mabuksan yung ating malalim na pagkaunawa tungkol sa mga salita ng ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya noon, hallelujah, kala natin yung mga nagpapalakpak, nag-hallelujah, praise the Lord, ay mga fanatic. Pero nang tayo po yung pagbasa ng banal na kasulatan, naunawaan natin, naintindihan, ito pala ang gawain ng tunay at mga genuine na mga Kristiyano. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya napakainam na lagi natin pag bubulay-bulayan ang mga salita ng ating dakilang Diyos. Lagi tayong magsisiyasat. Mayroon naman mga minamahal, mga grupo ng paglilingkod sa Diyos. Sila lang ang may hawak ng Bible. Mga minamahal, at kung ano yung gusto nilang ituro, iyan lang, mga minamahal, ang iya paano sa kanila. Kaya maraming mga bagay ang dapat nilang matutunan, malaman, pero hindi. Bakit? Sapagkat yung kanilang pastor lang, yung kanilang ministro lang ang may hawak na Biblia. Pero tayo hindi po iliningit sa atin, rene-require sa atin na lahat tayo kinakailangan may hawak na Bible. Amen? Everybody say praise the Lord. Upang lahat tayo ay matuto magbasa at matuto umunawa sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Purihin ang ating negano sa panghuling talata, Kapitulo 6 ng Juan, ang talata ay 27. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 6, versikulo 27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid bagay ang Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating beloved Bible reader. Kaya, mga minamahal, ang ating pagtatrabaho hindi lang nakapokus sa mga bagay dito sa mundong ito. Amen? Lalo na po, kagaya nito, mga minamahal, everybody say amen. Hindi lamang, mga minamahal, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos sapagkat nais natin ang pagpapalang material, kundi kaya natin sinusunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ginagawa natin ang lahat ng bagay sapagkat ang nais natin langit at buhay na walang hanggan. Everybody say amen? Kaya minsan kapag ang isip ng tao, mga minamahal, kaya naglilingkod sa Diyos para pagpalain, materially, mga minamahal, tingnan nyo, maraming mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos pero marami silang kayamanan. Di ba? Kaya minsan kapag ang isip natin ay tungkol lang sa mga bagay, mag-question tayo, buti pa sila, di naman naglilingkod sa Diyos pero mayaman. Kaya minsan isipin mo, ay, magtrabaho na lang kaya ako? Kahit araw ng gawain? Bumaba na lang kaya ako sa pagkukwad? Kasi yung trabaho na ibibigay sa akin, kahit araw ng Wednesday, mayroon kaya pumaminamahal. Minsan ganun ang papasok sa ating isipan. I-give up na lang natin ang pagpapagamit sa malpon dahil sa mga bagay na sa pag hindi po maibigay. Mga minamahal. Pero ang sabi dito, huwag tayo gumawa. Amen? Dahil sa pagkain, napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay, ang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag ang ating puso't isipan ay palugdan ang mahal na Panginoon, ang puso't isipan ang laman ay ang langit at buhay na walang hanggan. Kaya kahit medyo mahirap, kahit medyo nagtitiis, kahit minsan may naglalakad na lang papunta sa gawain, hindi yan nadi-discourage.
Nandoon, nung nag-uumapaw sa kanyang puso ang kagalakan. Kahit napapagod na, kahit medyo nanghihinang katawan, pero pilit pa rin yan, babangon. Hallelujah. Upang purihin ang mahal na Panginoon. Bakit? Nais niya langit at buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, lumago ang kanyang spiritual life. Amen? Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi lang para sa mga material, hindi lang sa mga bagay na sa mundo, kundi ang lagi natin pakaisipin, yung bagay na ibibigay ng mahal na Panginoon sa kanyang pagparito. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, sa yugto ng ating paglilingkod ngayon, nauna na sa atin ang ating mga magulang sa Panginoon. Pero, before pa man nangyari ito, lahat ng mga bagay ay itinuro na kung paano natin pahalagahan ang ating paglilingkod. Kaya nga, kahit sa kanilang mga sariling mga anak, hindi sinabi na malungkot kayo pag wala kami, iyakan nyo kami. Kundi ang sabi, huwag kayong umiyak dahil sa amin, kundi iyakan nyo ang inyong mga sarili. Magsikap kayo na masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kapag nangyari ito, ang sabi, tapos na ang aming obligasyon sa mundong ito. Kayo ay nandito pa. Patuloy ninyong haharapin ang buhay. Kaya, patuloy natin palalaguin ang ating spiritual life hanggang kung saan tayo abutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y magpasalamat minsan pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Yes, amen. Hallelujah. Love you, Holy Spirit. Yes, there is Jesus. Fade my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Yes, hallelujah. Sa mga santuay na mahal, habang ating inaawit ang awiting niya, magsama sa ating pinakamamahal na Panginoon. Fill my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold Hallelujah, hallelujah. in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed, nothing compares to this place where I can see you face to face. Yes, amen. Hallelujah, there is I Jesus. worship you in spirit and truth. Come, Holy Spirit, Hallelujah. fall on me now. I need your anointing. Yes, there is Jesus. Hallelujah. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I
and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power reduce. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tagalog version. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Pagkain mo at tanggapin, puso'y pagtigasin. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Sinasabat, minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at tanggapin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Sinasabat, minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at tanggapin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Sinasabat, minamahal kita. Amen. Praise the Lord. Ilang Diyos mga minamahal. Wala na po may hambing pa sa ating buhay na kasama ang mahal na Panginoon. Wala na pong pinaka-mainam na buhay ang mabuhay na kasama ang ating dakilang Diyos. Bagamat minsan na makaranas tayo ng mga kahirapan, makaranas tayo ng mga pagsubok, ngunit sa sukdulan ng pangangailangan, makikita natin kung ano ang pagkakaiba ng buhay na kasama ang Diyos kaysa mga bubuhay na wala ang mahal na Panginoon. Kaya wala na tayo ibang gagawin kundi ang patuloy na pagyamanin ang buhay na ito, mga minamahal. Patuloy palaguin ang ating espiritual life. Patuloy pagningasin ang ating paglilingkod na hanggang sa pagdating ng mahal na Panginoon, manatnan tayo na mainit na ginagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos, sapagkat ito ang inaasahan ng mahal na Panginoon. Nadatnan tayo lahat ay mainit na naglilingkod sa Kanya, ginagawa ang Kanyang kalooban. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi na magtatagal. Hallelujah. May sumpungan natin ng mukhaan ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya magpakatatag lang tayo, magpakatibay sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa ating pagtahak ng panibagong taon ng paglilingkod, hindi natin alam kung anong naghihintay. Subalit sa ating patuloy na pagpapakainit na paglilingkod sa malapin, anuman po ang ating sasagupain, mga minamahal. Hallelujah. Ang sabi ng ating pag-aaral, proteksyon ng mahal na Panginoon, hallelujah, ay sa atin ang Kanyang mga salita at ang Kanyang kalalaman. Ito ang poprotekta sa atin sa anuman mga kapahamakan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Maaga pa ang panahon. Minsan pa, muli natin awitin ang awitin yung mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Malapit ang buhay ko'y sa'yo lang. Sikapin natin mga minamahal. Muli maramdaman ang presensya ng ating dakilang Diyos. Pagningasin, di Maikukumpara ang buhay ng kasama ka. sinasamba, Minahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at tanggapin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay ng kasama ka. Minamahal kita. Ako'y lumalapit, hallelujah, ako'y sa'yo lang. Akayin mo at tanggapin, puso'y pagningasin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kumpara ang buhay ng kasama ka. Sinasamba, minahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at tanggapin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinasamba, minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at tanggapin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay ng kasama ka. Sinasamba, minahal kita. Sinasamba, minahal kita. Ipalangpat natin ang ating mga kamay sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, O God, for your goodness and mercy. Hallelujah, hallelujah, for your sweet Holy Spirit. Thank you so much, O God. Hallelujah. Thou art worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal sa mga sandaling ito, habang nasa ating kalagitnaan ng kayong matamis at manal presensya, mga minamahal. Hallelujah. Buksan natin ang ating mga labi. Makipag-usap tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan, paano man po ang ating mga kahilingan, ano ang ating mga karaingan, muli, kausapin natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y sama-sama manalangin, mga minamahal. Opo, mapagpala naming Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa mga pagluhod at panalangin ng mga tao na iyong langisan, patuloy kami nagpapasalamat, nagpupurit, nagwalahatas yung dakilang pangalan. Malapan yung mga salita na patuloy nagpapalaala sa amin. Malapan kung paano kami lumakad ayos yung kalooban dakilang Ama. Patuloy kami malapan na nagpakumabas yung harapan, Panginoon. Kami patawarin minsan kayo nasusumpungan sa mga bagay na hindi mo kinakalugdan, dala na kahinaan, Panginoon. Hindi namin may sagawa ang mga bagay na nais mo sa aming buhay. Lubos kami nagpapakumaba, malapan sa anumang kami kinasumpungan sa mga bagay na ito, ipagpatawad mo po ang kapatawaran. Huwag ipagkait na kami linisin, tuwirin, malapan sa tutuwi na kami po'y nagkakamali. Huwag ipagkait na kami, Panginoon, palalahanan kung kami nakakalimot, Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy kami, Panginoon, lumalapit sa itong biyaya, Panginoon, hallelujah. Panginoon, ang aming buhay ito ay para sa iyo lang, Panginoon. Akayin mo, pagningasin mo ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panghawakan mo kami na hanggang sa araw na yung pagbabalik, Panginoon. Masumpungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Na gumaganap ayon sa kalooban, ayon sa pagkatawag sa amin, Panginoon. Dagdagan mo ang aming kaalaman, ang aming katalinuhan, Panginoon. Hallelujah. Matutunan namin ang pagkatakot sa iyong dakilang pangalan, Ama. Hallelujah. Dakilang patuloy yung buksan ng aming
kaunawaan, kaisipan, malapan ng karunungan, malapan Panginoon, upang patuloy kami lumago, tumibay sa aming paglilingkod sa iyo. Sumaamin ang iyong kahabagan, dakilang ang mga pagpapala, physically, materially, at spiritual blessing, ipagkaloob, malapan Panginoon. Hallelujah, sumaamin ka, dakilang Diyos, pagpalain mo, malapan Panginoon, ang bawat isa sa amin, ipagkaloob ang kalutasan ng aming problema, kagaling karamdaman, malapan Panginoon, alang-alang siya mga kahabagan. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ipantong natin yung ating kanang kamay sa ating ulo at yung kaliwang kamay sa parte may karamdaman. Isipin natin ating beloved pastor ang siyang naglihan sa mga minamahal ng mga bagay ang bumabagabag sa ating paglilingkod. I-cast out natin sa pangalan ni Jesus. Kung tayo may mga problema, dalawang kamay ating itaas, mga lapat, sabay natin, hallelujah, palayasin lahat ng bumabagabag sa paglilingkod. Let us pray. Opo, mapagpala namang Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus through the prayer of our evangelist, Ramida, by the power of God, in the mighty name of Jesus, we come into control of sickness and diseases, infirmities, weaknesses, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, sickness be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Poverty is cast out in Jesus' name. Infirmities, weaknesses, cast out, cast out. In Jesus' name, be blessed, be strong, be humble in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, be blessed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise God. Mami na mahal. Hallelujah, expression of faith and humility. Let us jump and shout, hallelujah, praise the Lord 3 times, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos may mahal. God bless you po. We love you so much. But the Jesus loves you more. Dito po nagtapos ang ating po pag-aaral. Ang balang salita ng ating pinakamataas na pagkaparangal, pagdalulhati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lamang minamahal. At narito po ang ating beloved Brother Jenny Bergonio. Praise the Lord.